Praise the Lord, maaari na po tayo makaupo. Isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. It is indeed good and pleasant na ang mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama para sambahin ang ating Panginoon. And we are so blessed because sa oras pong ito, meron po tayong mga first-time guests and visitors. We hope mamaya po, after the service, yung ating pong mga KKB, YN, mga men, women, ay i-consolidate po natin sila. I-meet po natin sila kahit very shortly before we end our service so that we can connect them with our growing JIL Calamba family. Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon ngayon pong umagang ito. Praise the Lord. Ako po kahapon ay tuwang-tuwa nung nakita ko po umaraw na, no? Dahil nitong mga nakaraang araw talagang sunod-sunod ang pag-ulan, pagbaha, at yung mga nag-aabang kung may pasok ba o wala. No po? May mga announcement, talagang disrupted po tayo. Ako po ay isang guro at talaga pong meron po akong isang klase na ikalawang linggo na po na hindi ko pa po nakikita kung sino sila in person. Dahil lagi pong canceled ang face-to-face classes. But of course, the Lord is still sovereign. Alam niya ang kanyang ginagawa and we hope that talagang magpatuloy na po ang magandang panahon. Ngayon pong oras na to, bago tayo magbahagi ng salita ng Diyos, muli ko pong ipinapahatid po ang pagbati ng ating pong church pastor at siya rin po ang supervising pastor ng kabuuan ng JIL Laguna, si Pastor Verge Hernandez. Ang ating pong pastor po ngayon ay nagtuturo din po, nag-empower sa atin pong extension service sa lugar po ng JIL Look. Kung meron po kayong mga kamag-anak sa Barangay Look, may gawain po tayo doon. At nandun po ang atin pong Pastor Virgie to empower our brethren, mga kapatid po natin sa Lord sa lugar po ng Barangay Look at yung mga kalapit na mga barangay sa lugar po na iyon. Sa oras pong ito ay mag-aaral lang po tayo ng salita ng Panginoon at hindi po tayo lalayo sa tema na atin pong pinag-aaralan sa buong buwan ng Agosto. Basahin nga po natin ang ating tema na nakita po natin sa screen in 3, 2, 1. Breakthrough Discipline that Empowers. Mas malakas po in 3, 2, 1. Breakthrough Discipline that Empowers. No? Kung noong nakaraang taon, nakaraang buwan ay breakthrough patience. Ngayon naman po ay breakthrough discipline. Kailangan meron tayong ding disiplina. At sa disiplina ng ito na pinaparanas po sa atin ng Lord, napapawi ang lahat ng pangamba, lahat ng takot na ating nararamdaman. Kaya po ang atin pong pag-aaralan, if you have your Bibles with you, I hope and pray na we bring our Bibles at mag-note po tayo siguro para po sa pag-uwi natin ay mapag-aralan po natin pa ang salita ng Diyos. Dahil ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi po panglinggo lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang pag-aaral ng Word of God ay hindi pang Sunday lang. No? Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw po natin kailangan ang salita ng Diyos. And for this morning, ang atin pong pag-aaralan ay may kaugnayan po dito. Kaninang first service, si Brother Henry Listano po ang nag-share mula po ang ating coordinator naman sa JIL Barandal. Kung may mga kamag-anak po kayo sa Calamba Hills Village, sa Barangay Barandal, meron din po tayong gawain doon. Kaya wala pong lugar no po, na pipilitin po natin talagang maabot ng salita ng Panginoon. Kaya po sa oras na ito ang ating pong pag-aaralan, ipakita na po natin, it's freedom from fear. Sabihin niyo po, freedom from fear. Ayan, sino po ba dito ang matatakutin? May kakaibahan daw yung matatakutin sa kayo mabiglain. Sino dito yung parang mabilis mabigla, no? Tapos ang daming nasasabi. Lahat ng santo ata nababanggit. Meron pang kakanin, no? Dahil nabibigla. Pero iba rin daw po yung matatakutin. Ano po bang kinakatakutan ninyo? Ako, pwede po sino mo pwedeng katakutan natin sa mga parents? Si Judith, no? Yung due date ng tuition, yung kuryente, yung internet.
Ayan, mga kinakatakutan natin yan pag dumadating na sila. At marami pang iba pang bagay tayong kinakatakutan sa mundong ito. And it's normal. Normal kapag meron kang bagay na pinangangambahan. And I believe each and one of us, every one of us, has their own fears in life. Pero ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Basahin nga po natin ng meron pong pananampalataya. 2 Timothy chapter 1 verse 7 sa easy version ng Biblia. In 3, 2, 1. Basahin natin. Be strong. Parang hindi naman strong. Dapat may lakas na po. Ulitin po natin. In 3, 2, 1. Be strong. Because God has given us His Spirit. And His Spirit does not cause us to be afraid. Instead, His Spirit causes us to be powerful to serve God. He helps us to love God and other people. And He helps us to control ourselves properly. So ang Diyos daw po ay hindi tayo binigyan ng spirito ng takot dahil nasa atin ang banal na spirito. Kaya nga bahagi siya ng breakthrough discipline. Ang tema natin sa buong taon, Holy Spirit Breakthrough. At bahagi po ito, inaalis ng Diyos at hindi pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon po tayo ng takot sa ating mga puso. Bagkus binibigyan tayo ng kapangyarihan, sabi mo sa katabi mo, kapangyarihan. Hindi po kapangyarihan ng araw, lupa at impyerno. Binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan para makapaglingkod sa Diyos, para magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa at kontrolin ang ating mga sarili. Sa Tagalog po yan, basahin po natin, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ano naman po ang sinasabi sa atin ng Isaiah chapter 41 verse 10? Kung meron tayo sa New Testament, even sa Old Testament, pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo dapat matakot. Ano pong sabi ng Isaiah 41:10? Basahin po natin sa easy to read version. In 3, 2, 1, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Pwede ba nating palapakan ng Lord? Pinapatunayan po ng salita ng Diyos nung lumang tipan hanggang bagong tipan. Hanggang ngayon, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot dahil ako ay Diyos. Batid po ng Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin at pangamba sa buhay. Wala pong naitatago sa Diyos. Maaring dumako po tayo sa lugar na ito na meron tayong mga iniisip na bagay na maaring dahilan na hindi tayo magpatuloy sa Kanya. Kanina po, naghahanap ako ng mga dahilan. Ano bang kinakatakutan natin? No? Ng mga Pilipino o ng mga tao. Next slide. Ilan sa mga balitang akin pong nakita na kinakatakutan natin. No? Una po, ang mga Pilipino ay takot tumanda. Tingnan mo yung katabi mo, hindi dahil matanda siya. Sabi, ang mga Pilipino raw, dumataas ang bilang ng mga Pilipino na takot tumanda. Bakit kaya takot tumanda? Dahil siguro, ang hirap maggamot. Mahal bumili ng gamot, mahal yung maintenance, mahal po yung pagpa-ospital, magpalakas, di ba? Kaya takot tumanda. Hindi alam kung paano gagawin pag nagretiro ako, paano na kaya ako. No? Meron naman pong balita na sinasabi ito sa mga kabataan. Speaking of youth, next Sunday, after ng sa hapon, alauna, alauna, meron po tayong youth service. Dito po siya gaganapin. 1 o'clock next Sunday. Kaya po sa mga KKBs natin, marami ako nakikitang mga first-time guests na KKBs. Attend kayo next Sunday ng services natin ng umaga, pero sa hapon, mag-invite kayo kasi may mga, puro youth lang po. No?
wala po kaming medyo hindi. Puro kabataan po ang magsasama-sama sa atin pong KKB Powerhouse. Anyway, balik po tayo sa slide. 44% daw ng mga Pilipino, mga kabataan, ang takot sa kanilang kinabukasan. No? And ang pinaka-issue nila ay yung edukasyon. Alam niyo po ngayon, di ba? Ang hirap mag-aral. Mahirap daw mag-aral, mahirap pang magpaaral. Meron ako nakitang post ng isa po naming official sa university at meron siya nakausap na estudyante. Nangangamba siya, parang second week pa lang ng SEM, pero kabadong-kabado siya kasi parang sa first activity nila ay ang baba na parang feeling niya hindi niya nagbibigay yung the best niya. Sabi nung official, parang bago pa lang, relax ka lang, simula pa lang naman. And then nung nag-reflect siya, sabi niya, siguro sa ibang tao pwedeng mag-relax, pero sa isang scholar para sa bayan, sa isang nakapasok sa universidad dahil sa scholarship, hindi pwedeng mag-fail. Kasi mawawalan ka ng pampaaral sa sarili mo. Lalo na po ngayon, malaki po ang budget cut sa education. Even sa mga state colleges and universities, there's a big budget cut. Pero tapos malalaman mo yung issue ng mga korupsyon, no? Talagang nakakalungkot. Ano pa po yung nakita natin? Takot tayo sa climate change. Alam niyo po daw yung greatest problem sa Pilipinas? Meron na raw tayong garbage crisis. Ayun po ang totoong lalangoy ka sa dagat ng basura. Napanood niyo po ba? Yung sa Lawa, dyan sa river, sa may Baklaran. Wala akong nakitang tubig, puro basura ang nakita natin. At nakita po natin ang epekto ng pagsira sa kalikasan dahil sa pabago-bagong klima. Ano pa po? Marami daw po ang takot mawala ng trabaho. Sino pong takot mawala ng trabaho? I think, karamihan po sa atin. Dahil yan ating source of living, lalo na sa mga nag-work. Takot tayo kasi meron na raw AI. Ire-replace na raw ng AI ang karamihan sa ating mga trabaho. So isa po yan na kinakatakutan din natin. And of course, bilang isa pong magulang na rin, di ba po nung nakaraang buwan, yung atin pong nabalitaan na pamamaril sa loob mismo ng paaralan. So parang hindi ka mauubusan. Ang daming dahilan para matakot ka. Ito nga pong next slide, di ba? Meron din po ako nakita na meron palang fear of flood. Ano ibig sabihin ng fear of flood? Next slide. Antiophobia. Sino po dito ang takot na po sa baha? Diba? Nakakatakot. Ito po, picture po, yung nakita nyo sa kaliwa, dyan sa Santa Rosa yan, bumabaha yan sa may Balibago. Ito po, mas malapit sa puso natin. Ito po yung gumuhong bahagi sa Mapagong na may namatay po dito. Dahil sa lakas ng agos ng atin pong ilog, bumigay, no? Yung kanilang lupa. So marami ngayon talagang may fear of flood. Antiophobia pala. Hinahanap ko nga kung meron bang fear of flood control. Dahil andun napunta yung mga pera na dapat sana ay sa kaligtasan ng mga tao. Well, pwede naman sigurong ito medyo mabibigat. Pero may mga takot din tayo na very simple. Ano po iyon? Pakita natin next slide. Sino po ba dito ang takot sa ipis? Oy, may aminin. 24 years old na pero takot pa sa ipis. Nangingiti kayo, no? Ako hindi ako takot sa ipis. Takot ako sa ipis kapag lumipad yung ipis. Yun talaga yung problema eh. Nakita ko ng ipis yan, walang problema. Pag nagsimula na siyang lumipad, ayun na, di ba? Lahat ng balahibo mo tatayo. Tinatakbuhan mo siya. Lalo na yung mga ipis na medyo, yung mahahaba yung galamay, no? Bakit ko ba ito nasama sa slide ko? Marami tayong takot, di ba? From the biggest serious things, even sa simpleng bagay, meron tayong kinakatakutan. Next slide. At ito yung nagkakos ng fear, nagkakaroos ng stress, nagkakaroos ng anxiety. No? Marami sa ating takot nagdudulot ng stress sa financial, sa kalusugan, sa trabaho, sa pamilya.
So ano pong gusto nating ibigyan punto dito? Walang exempted. Marami ang pwedeng tamaan ng takot. Iba't ibang degree, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pagkakataon. Mahalaga po natin balikan yung sinabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Balik natin sa slide na yon. Na tayo hindi daw binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Pero binigyan tayo ng Diyos ng spirito para tayo palakasin, para ma-overcome. Sabihin niyo po, overcome. To overcome our fears and to be free sa ating mga fears sa buhay. Pangako po yan ng ating Panginoon. And alam niyo po, sa pagsasaliksik natin, isa sa mga issue ng mga kabataan ngayon, ano po yun? Yung tinatawag nating FOMO. No? What is FOMO? It's the fear of missing out. Kaya daw yung mga kabataan, scroll ng scroll. Takot silang malate sa mga latest chika happenings. Ano bang trending ngayon? Kasi kapag hindi ka nakasunod sa trend, maiiwanan ka na, ma-out of place ka na. Alam niyo po sa mga tatay at nanay natin, siguro sabihin natin, napakasimple naman na issue na yan. Pero alam niyo po, aminin natin hindi. Sa current generation, they are very prone to anxiety and stress and even issues on mental health because of FOMO. Dahil sa sobrang paggamit ng phone at hindi tamang paggamit ng social media. Marami ang nababash, marami ang nagkakaroon ng problema sa mental health because they didn't know that God has not given them the spirit of fear, but the spirit of self-control, the spirit to overcome fears in our lives. In our Christian walk, some people never fulfill God's calling on their lives simply because whenever they try to move forward in faith, the enemy uses fear to hold them back. Marami po sa atin gusto namang maglingkod sa Diyos, pero ang ini-inject ng kaaway, hindi mo kakayanin yan. Hindi mo mababalanse ang paglilingkod mo sa Diyos at ang buhay mong personal. Ay, hindi mo yan pwedeng gawin kasi nakafocus ka lang sa studies mo dapat. O kaya naman, hindi ka magaling magsalita, hindi ka pwede mag-share ng gospel. Mas matalino sa'yo sa kakausapin mo tungkol kay Jesus. Maraming ini-inject yung kaaway sa atin. At sadly, marami po ang natatalo ng ganong klase ng takot. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos na magpapalakas po sa atin. Because, next slide, fear doesn't come from God. Hindi galing sa Diyos ang takot. What overwhelms you the most is what God wants you to surrender and trust the most. Ano po ba yung nag-overwhelm sa inyo? Yung talagang nagkukos sa inyo para masira yung araw ninyo, no? Because meron kang fear na pwedeng mangyari sa'yo. Naalala ko yung lumang kanta na nagpapaalala sa atin dahil buhay ang Diyos, di ba? Wala tayo dapat kinakatakutan. Ano nga ba yun? Siya ay buhay, ako'y walang takot na harapin bagyo't lungkot, aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya. Siguro mas alam niyo sa English, no? Because He lives, I can face. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth
a living just because He lived. Pwede ba nating palapakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Well, we can explain fear using acrostic, no, or acronym. Pwedeng sabihin natin, fear could be the false evidence appearing real. Ganun naman ang fear, di ba? Hindi naman siya totoo, hindi naman siya authentic, hindi naman siya tunay. Parang lang, sabi mo, parang lang. So, ibig sabihin, hindi siya authentic. Baka sa pagbili ng gamit natin, di ba? Oh, Brad, bilhin mo na to. Class A yan. Sino po ba nabentahan ng Class A? Class B, Class C. Naalala ko yung mga lumang cellphone, di ba? Ganun dati, di ba? Oh bro, palit tayo ng battery kasi kailangan natin. Mahal yung original. Meron ako Class A. Ay, ganun pala, no? Class A, Class B, Class C. Pag pumunta ka sa mga online platforms, akala mo, genuine. Tatak niya ay genuine, di ba? Pero appearing real lang. Hindi pala totoong ganung brand. Sometimes, ganun din sa buhay. False expectations appearing real. Akala mo, tunay pero hindi pala. Peke pala. Yung pinapakita sa'yo, akala mo may genuine na pagkalinga at pag-unawa. Yung pala, merong planong hindi maganda. Higit sa lahat, I believe, dapat ito yung klase ng fear na meron tayo. We need to face everything and rise. Sabihin po natin, face everything and rise. It encourages confronting challenges instead of avoiding them. Naalala ko sa mga kapanahunan ko, mga millennials, merong isang brand, di ba? Conquer your fears, live your dreams. Naalala niyo po ba yon? Sino ba yung mga batang 90s dito? May brand na ganon yung kanyang tagline. No? Na we need to conquer our fears and to live our dreams. Mahalaga po na ilagay po natin sa konteksto natin na hindi po aalisin ng Diyos ang bagyo. Ang araw nga po ay sumisikat kahit sa mabuting tao at hindi. Sa sitwasyon natin, bumabagyo, tayo rin po ay nakakaranas ng bagyo. Bagyo literal at bagyo ng mga problema. Hindi po exempted ang pagiging Kristiyano. Baka po sa mga nanonood sa atin, sabi, nung na-born again ako, kala ko, wala na akong problema, wala na akong pagsubok. Kasi nga, kay Lord na ako. Hindi po inaalis ng Lord yon. Ang binibigay sa atin ng Lord ay, empowerment para mapagtagumpayan ang bagyo. At kailangan mo siyang harapin. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo ang problema mo. Huwag mong tatalikuran yon. No po? Kasi pag tinalikuran mo ang iyong takot, parang multo yan. Pag talikod mo, nakaharap pala ulit ang takot na yun sa'yo. So we need to confront it. Go directly to the heart of the struggle, knowing that God is with us. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Sabi ng isang Christian author, si Ralph Waldo Emerson, fear defeats more people than any other one thing in the world. Ang nakakatalo daw po sa tao ay yung takot. Hindi yung pagkatalo. Yung ibang tao kasi takot lumaban kasi baka matalo ka. But we know, sa Lord, pag tayo ay nasa Panginoon, sa tagumpay, sa pighati, sa kalungkutan, alam po natin na alam ng Diyos ang pinakamainam sa atin. At sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, meron pong itinuturo po ang Diyos. Even to the point of confronting our fears. Lalo na po ngayong mga panahon na to, ang dami po natin pwedeng katakutan. I think I shared with some of my close friends this past few weeks bago mag-start ng SEM, has been very challenging in my workplace wherein two of my colleagues, both are Christians, and one of them is actually, I consider mentor and
ano ko siya, parang leader ko siya sa office. Um, in a snap, nagkasakit, nag-stroke. Pero through prayers po ng mga kapatiran, kahit kami po mga born-again Christian sa college, nag-pray, ay nakalabas na po siya ng ospital at nagpapagaling na lang po. Pero meron po kayo isang colleague din, gusto lang naman niya maging part, makasama ang family, nagta-travel, then na-heart attack. And God reminded me kung gaano kaiksi po ang buhay. Wala pong makakapagsabi na ngayon okay ka, mamaya, paano yung kinabukasan? And it will put a lot of anxiety and fear. Sa mga magulang, parang takot na tayo. Ano kaya, paano pag wala na ako? Paano na yung mga anak ko? Sa mundong ito na talagang very uncertain. Napakagulo, very volatile, ang daming uncertainties. Kaya po marami daw tao ang gapi o talunan dahil sila ay napapangibabawan ng takot. But this is a reminder that we need to cherish in our hearts. Next slide. Don't let fear dominate your life. Kahit totoo na walang exempted sa takot, huwag mong hahayaing kainin ka ng buhay ng takot mo. Lalo na ngayon na mas kailangan po nating ipahayag ang salita ng Diyos. Huwag po tayong matakot na walang makikinig sa atin pag sinare natin ang good news or the gospel. Ang mahalaga, ibahagi po natin ang mabuting salita ng Diyos. Hindi naman po tayo ang magko-convict sa kanila. Hindi naman po tayo ang magbabago ng buhay nila. Ang salita pa rin ng Diyos, ang Diyos pa rin. Pero meron kang dapat gawin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, meron kang dapat gawin. Kailangan mo i-confront yon. Pero pag humarap ka sa battle, iharapin mo yung fear mo, dapat naghahanda ka din. Hindi nakatunganga ka lang, natatakot ka sa isang bagay, pero wala kang ginagawa to overcome and to free yourself to that kind of fear. Ang fear kasi, it holds you back para magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin talaga. Lalo't higit yung mga gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. You know, fear is the number one tool of the enemy to discourage people. It can paralyze your faith. It's the enemy of faith. And it does great damage to a person's ability to stay calm. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang kalmado yan? Anong itsura nan kapag dumadaan ang pressure ng buhay? Siya ba yung tipo ng kalmado lang? Ay, naku, anong gagawin natin? Naku, hindi na mapakali, no? Hindi na mapunta sa isang lugar. Stress na stress. Sabi po daw dito, ganun ang ginagawa ng fear. Para kang uneasy, hindi ka mapakali. And sadly, the person who acts out of fear truly acts like a fool. It says that fear does great damage to a person's ability to stay calm and remain focused and think clearly. Kaya talagang, sorry for the term, salot ang takot, no? Sa buhay ng tao. Salot yan, hindi yan nakatutulong para mapagtagumpayan mo ang buhay, para makamtan mo yung mga pangako ng Diyos sa atin, mga anak ng Panginoon. Isa pa pong quotation, sabi ni Charles Stanley, isa pong very great author ng mga books, Christian books, sabi po niya, fear stifles our thinking and actions. It creates indecisiveness that results in stagnation. Isang bagay na nirebuke po ako ng Lord dito, ako kasi po ang personality ko, I really want to plan everything. May ganun po ba dito? I try to organize myself kasi ayoko ma-overwhelm. Ganun po ang style ko to manage my life. Parang I need to arrange everything in order na pinoprograma ko kasi kapag pumasok yan ng sabay-sabay,
ano rin ako, nahihirapan akong i-organize. Ang fear daw po can create indecisiveness that results in stagnation. Minsan takot tayong mag-step forward. Mag-i-invest ba ako? Magne-negosyo ba ako? Magbubukas kaya ako ng life group? Meron kayang sasama sa akin? Magbubukas ako ng home church or ng extension sa isang lugar? Kaya ba namin, Lord? We allow fear sometimes to overpower us. Again, it's not bad, no? It's very normal na tayo ay may kinakatakutan. Pero kapag ang takot na ito ang nagiging dahilan para hindi ka na maka-move on, hindi ka na maka-move forward sa buhay, wala, stagnant ka na, hanggang dun ka na lang. Hindi ka na maka-move on sa plano ng Panginoon. You know what? Next slide. The Spirit or the Holy Spirit gives us the power to live courageously, boldly, and fearlessly in this life when many things that surround us would tell us to be afraid. His truth whispers strong and sure to the deepest core of our spirit. Napakalaga po ng 4-letter word na ito na sinabi ng ating Panginoon. Sabihin nga natin, do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Nakaalalay po ang ating Panginoon sa atin. We are sometimes being stressed out of the uncertainties kasi hindi natin alam yung ating bukas. Pero sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. You know, the Lord knows everything about us, our past, our present, and even our future. Alam na ng Panginoon ang mangyayari sa buhay natin. Kung gusto mo ng certainty, gusto mo ng katiyakan sa buhay, ilagak mo yan sa Panginoon. Kasi alam ng Lord yung future mo. For the Lord knows the plans for you, sabi ng Panginoon. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Kung meron ka mang isang bagay na pwede mong tayaan ng buhay mo, itaya mo yan sa Lord. Because the Lord is just. The Lord is a God na pwede po nating pagtiwalaan ng ating mga buhay. Next slide. And you know, one of the greatest example of overcoming fear is David when he faced Goliath in his life. If you will read 1 Samuel chapter 17 verse 45, sabi ni David, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Mga kapatid, sa ating pagharap sa mga pagsubok sa buhay, hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, hindi dahil matalino ka, para ma-overcome mo ang takot na ito sa buhay mo. Tandaan mo, magagawa mo maging matagumpay dahil malaki, malakas, mahusay, at makapangyarihan ang Diyos na sinasamba natin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po bang Goliath ng buhay meron ka ngayon? O hindi lang Goliath, mga Goliath. Ang alam ko, di hamak na mas malaki nga, mas malakas at makapangyarihan ng ating Diyos. Si David, isang bata at paslit. Nagawa niya matalo ang Goliath, ang isang higante. Ang nais ituro ng Lord, hindi dahil malakas at magaling ka. No, you cannot do that. Kahit sinong malakas at magaling, nanghihina din. Kaya doon ka dapat mag-plug in lagi sa unlimited source of power, and that is Jesus. So, with all the uncertainties in life,
how can we overcome the fears that we face every day? Paano yon, Brother RJ, Kuya RJ? Dahil ang daming pwedeng mangyari, ang dami kong kinakatakutan sa buhay, paano ko ma-overcome yon? Anong pwede kong gawin? Anong practical? Ito nga po ilang katuruan na very simple lang. Siguro po, napakinggan na po ninyo. Paano natin ma-overcome ang fear sa buhay natin? Sabi ng Matthew chapter 8, verse 26. Sa easy translation, basahin nga po natin sabay-sabay. Jesus said to them, sa disciples, "You should not be so afraid. You should trust me more than you do." Then he stood up and he spoke strongly to the wind and the water. He said, then the wind and the water became quiet again. Sabi niya sa mga disipulo na i-stress na si Jesus, patulog-tulog lang, nagpapahinga. Sabi, anong kinakatakutan ninyo? In just a word, tumigil ang ulan, kumalma ang tubig. Sa Tagalog, sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon at biglang kumalma ang tubig. Max Lucado, in one of his books, he said, "It is not the absence of storms that set us apart as Christians. It's whom we discover in the storm, an unsteered Christ." Inuulit ko po, hindi nga tayo nawawala Tayo po'y nakakaranas ng problema. Pero sa gitna ng problema, unos at bagyo ng problema, doon natin natatagpuan si Kristo. Na si Kristo, hindi kailanman matitinag. Kaya nga meron tayong children's song na si Kristo ang sandigan, di ba? Si Kristo ang sandigan. Sino may mga nasa Sunday school, hindi magigiba. Sing tatag ng kabundukan, di magigiba. May English pa yan. Yung ano naman, in with Christ, my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the... In Christ, my vessel, I can smile at the storm until He makes me home. So ano po yung napakasimpleng mga awit, pero pinapakita doon, pagkasama mo si Jesus, anong dapat mong ikatakot? Imagine the Lord na sinasamba mo, kayang patahimikin ng bagyo. Yun talaga yung totoong stop. Si Jesus lang yun ang pwedeng gumawa noon. Sinabi ni Jesus, stop. Kumalma ang hangin. Kumalma ang dagat. Kaya sabihin mo sa iyong katabi ngayon, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, may problema ka ba ngayon? Sabi ni Jesus, kalma. Kalma ka lang. Kung totoong si Jesus ay nasa buhay mo, kalma ka lang, brother. Kalma ka lang, sis. Ngayon, kung hindi mo kasama sa barko ng buhay mo si Jesus, ay doon ka matakot. Pero kung si Jesus ang kasama mo sa buhay, there's no need to panic. There's no need to worry. God is in control. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalawang bagay lang po ang iwanan natin. Paano po ba natin tayo ma-overcome ang fear sa buhay po natin? Number one, we need to put our faith and trust in God. Basic. Ika nga ng mga kabataan, basic naman kuya. Very basic. Basic pero madalas natin makalimutan. To put our faith and trust ang ating pong pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon. Bakit po dapat tayo magtiwala? Because God, knowing that God is willing and able to help us, handang tumulong ang ating Panginoon. Let us trust God and let that trust transform us.
We should trust the Lord and not let panic or anxiety control your heart. Kapag ikaw kasi ay nasa state of panic, hindi na tama ang iyong pag-iisip. Tama po ba ako? Kapag ikaw ay masyadong overwhelmed na mga nangyayari, most of the time, if not 100%, your decision will be wrong. Kaya nga, di ba, sinasabi po minsan, kapag magdedesisyon ka, kailangan relax ka. Kasi pag na-overcome ka ng emotion, na-overcome ka ng sitwasyon, I'm telling you, most of the time, your decision will be wrong. Yun yung ginagawa ni Jesus sa buhay natin. Pinapakalma tayo ng Panginoon so that we can come up with the sound and right decision in our lives. Sabi ng Isaiah chapter 41 verse 13, wala sa slide, but if we can flash it sa easy worship. Isaiah chapter 141:13, NIV, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Sabihin niyo po, do not fear. I will help you. Ang sarap-sarap mapakinggan yan, no? Lalo na kung may mga pagsubok ka sa buhay, magsasabi sa iyo, huwag kang mangamba, tutulungan kita. And the Lord, I'm telling you, is that more than willing to help us. Sabi sa ibang translation, fear not, I will help you. Meron pang isang magandang nakita kong quotation ni Joyce Meyer. Sabi niya, the only answer to fear is faith in God, knowing He loves you unconditionally and individually. Takot ka na walang tatanggap sa'yo? I'm telling you, the Lord loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And speaking of love, may nakita ko isang verse that, well, in a way, nagrema sa akin, no? When we talk about putting our trust and faith in God through God's love. Basahin po natin, 1 John chapter 4, verse 17 to 18. Basahin po natin in 3, 2, 1. God is love. When we take up permanent residence in a life of love, we live in God and God lives in us. This way, love has the run of the house, becomes at home, and mature in us, so that we are free of worry on Judgment Day. Our standing in the world is identical with Christ. Sabi, there is no room in love for fear. Well-formed love banishes fear. Since fear is crippling, a fearful life, fear of death, fear of judgment, is one not yet fully formed in love. Hindi mo pala tunay na natagpuan ang pag-ibig ng Diyos at hindi ka tunay na makapagmahal kung hayaan mo makapasok ang takot sa iyong buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis sa iyo ng takot. Kaya po, di ba tayo, ang hirap magtiwala kasi hindi ka sure sa pinaglagakan ng iyong puso at kaluluwa na ibigay mo ng lahat. Kaya yung mga tao, di ba, minsan kapag na-heartbroken, takot nang umibig muli. Kasi nasira ang trust, ang tiwala. But because God is love, ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at nagmamaliw. Mapagkakatiwalaan mo. At dahil mapagkakatiwalaan mo at pinapasok mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kaya nitong alisin ang anumang takot at pangamba. Because the love of God will sustain us. The love of God will assure us that everything will be all right. Yun yung masarap pakinggan, no? Sabihin sa iyo ng Diyos, anak, everything will be all right. Everything will be all right. Trust me. Pagtiwalaan mo ko, anak. We need to trust God's love. If you are afraid to trust in man, never doubt God's love. Ulitin ko po, kung takot kang magtiwala sa tao, huwag kang matakot magtiwala sa Diyos.
Kung binigo ka na ng tao, binugo ka na ng gobyerno, lagi na lang puro pangako. Di ba? Ilang tulog na lang, eleksyon na naman. Makakarinig na naman tayo ng mga pangako. Ang ano nga po ng mga political analysts ngayon, busy daw ang ilang mga, hindi naman po lahat, na magpapogi. Kaya ang mga nakalagay sa atin pong National Expenditure Plan ay purong mga proyektong pampapogi at pampaganda. Kasi nga, eleksyon na naman. Kung nabigo ka ng mga mahal mo sa buhay, nabigo ka ng iba't ibang tao, nabigo ka ng mundong ito, ang masasabi ko lang po, hindi ka kayang biguin ng Diyos. Kahit madalas binibigo natin ng Diyos, naniniwala po ako, the Lord will never give up on us. Amen? Una po yun, put your faith and trust in God. And the last one, dalawa lang. Basic nga po eh. Ano yung pangalawa? We need to build your faith in the Word of God. Nagiging matatakutin ka kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay punong-puno na pangako ng Panginoon. Punong-puno ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Ano po bang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12 to 13? Basahin nga po natin in 3, 2, 1. God means what He says. What He says goes. His powerful word is sharp as a surgeon's scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. Nothing and no one can resist God's word. We can get away from it no matter what. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. God is really in the business of fulfilling His promises. Sabi niya, God means what He says. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Nung sinabi ng Diyos na kaya niyang kang pagalingin, gagawin ng Diyos yon. Nung sinabi ng Diyos na kaya kanyang pagpalain, gagawin yon ng Diyos. Kung kailan niya gagawin yon? In His perfect time. Minsan makulit lang tayo. Gusto natin instant. You know, the Lord is not a genie. Iba kasi ginawang genie ang Lord eh. Wish ko, Lord. Gusto mo, lalabas agad yung hindi naman siya genie. Diyos siya. And the Lord knows what is best for you. Sometimes we pray for things that are not actually helpful to us. Kaya hindi yun gagawin ng Lord. Saka yung Lord, meron siyang 3 sagot, di ba? Yes, no, and wait. Laging tumutugon ng Diyos. Minsan lang, yung pagtugon ng Diyos, ayaw mo. Kasi gusto mo lagi, yes. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ayaw pa ibigay ng Lord sa'yo. Wala ka pang ipon, anak eh. Saan mo kukunin yung pambayad nito? Uutangin mo ulit. Alam mo si Lord, napakabuti niya. The Lord always helps us and guide us in our decision in life. Kaya po lagi po natin aralin daw ang salita ng Diyos. It is so important to renew our minds with God's Word because the Word of God is the truth. Sabihin niyo po, truth. Ano nga bang totoo ngayon, Kuya RJ? We are living in the post-truth era, sabi ng mga scholars, na yung mali, tama. Yung tama, mali. Kaya po mas mahalaga na mas lalo natin aralin ang salita ng Diyos ngayon. Marami po sa atin, sorry po, minsan nadadaya tayo ng social media. Di ba? May mga pasaway may nagpo-post ng walang pasok, di ba? Sino pong estudyante ang nabiktima ng walang pasok? Hindi naman pala in-announce. Iba pa, post pa pala yun noong last year. Napeke ka. Na-scam ka. Kaya po dapat tayo maging very alert, alive, alert. No po?
sa mga nangyayari sa ating paligid. Even yung mga binabasa po natin. Even yung chine-check nyo lagi sa social media. Kung makatutulong ba talaga yan o hindi sa atin. Kaya po para safe po tayo, makinig po tayo ng mga tiyak po tayo na may matututunan po tayo. Ako, I highly encourage you to watch yung mga podcast ng JIL. Sa JIL Laguna, meron tayong YouTube channel para panoorin niyo po yung mga services natin. Mag-join tayo ng mga training like yung Barangay Missionary Training Course. Meron po tayong DJ mamaya, orientation na po ng Discipleship Journey, Batch 6. Bakit po mahalagang doon natin ilagak yung ating panahon? Kasi ang pag-aaralan po natin doon ay ang salita ng Diyos. Not tainted, pure Word of God. Kaya po sa JIL, sa ating mga first-time guests, hindi po dito usapan ang relihiyon eh. Ang usapan po dito, ang JIL is a Bible-based church. Wala pong katuruan na tinuturo dito na hindi po nasusulat sa Biblia. Sa church na ito, ini-encourage pa kayo magbasa ng Bible. Kasi doon tayo matututo, doon tayo mapapalakas. Sabi ko nga po ay hindi lang ito pang Sunday lamang, kundi kailangan natin araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbabasa na ako ng Bible. Araw-araw. Ano pong sagot niya? Ikaw rin, magbasa ka ng Bible. No? Kaya maganda po mag-join kayo sa life group para magbantayan tayo. No? Anong journal mo ngayon? Anong devotion mo? Ano yung reflection mo for today's word of the Lord? Maganda po yun, may accountability. Partner din po tayo. Next slide. Malapit na po, 2-3 slide. This is our prayer, that the Lord will free us from fear. When we get to know God, really know Him, it fills us with hope and confidence because we realize He's greater and bigger than our worries, our problems, and our fears. In every instance, people face legitimate fears. Inuulit ko po, legit ang may takot. May kinakatakutan kayo, tayo. Wala pa akong na-meet sa mundong ito na wala siyang kinakatakutan. Meron at meron kang kinakatakutan. Legit po yun. But each time God's message remained consistent, it seems God understood that we would wrestle with fear. Kaya po, alam ng Lord ang kahinaan natin. Kaya ang paalala niya, do not be afraid. Do not be afraid. Naalala ko po, no? Sa Bible, si Peter nakapaglakad sa tubig. Pero nung nakita niya, nung sinabi niya, Lord, gusto kong maglakad. Gusto kitang puntahan. Nakapaglakad po ba si Pedro? Nakapaglakad po si Pedro. Pero nung nakita niyang naglalakad, teka lang, naglalakad ba talaga ako sa tubig? Nung nagkaroon na siya ng doubt, nagkaroon na siya ng fear, dun po unti-unting lumubog si Pedro. Ano pong pwede nating matutunong application dito? If you fix your eyes to Jesus, kahit anong bagyo, sa gilid, sa ilalim at sa itaas mo, if you fix your eyes to Jesus, you will reach your destination. You will reach the promises of God. Kaya mga kapatid, yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Anumang sirkumstansya ng buhay mo, follow Jesus. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen? Palapakan po natin ang Lord. And as I end, when we talk about what is your deepest fear, my dear brothers and sisters, what is your greatest and deepest fear? Ano yung pinakakinakatakutan mo sa buhay? Hindi naman siguro yung asawa mo, no? But what is your deepest and greatest fear in life? I cannot answer that. Siguro kayo lang po. Ano ba yung kinakatakutan ko? Pwede yung mga na-share ko kanina or meron pang iba. Alam niyo po, meron ako isang movie na pinapanood ko palagi. Old movie siya ni Samuel
L. Jackson, yung Coach Carter. Sino nakapanood ng Coach Carter? Ayan, meron po sa likod, Coach Carter. Tinanong si yung isang player, what is your deepest and greatest fear? I thought, yung dineliver na line ng artista ay sa kanya. Pero kinote pala niya si Nelson Mandela. Pero nung sinearch ko pa, hindi pala si Nelson Mandela, kinote lang din ni Nelson Mandela ang isang author na si Marianne Williamson. Ang kanyang poem niya ay, what is your greatest fear? And I will end with this. Pwede bang tumayo tayo? Babasahin natin ito. Basahin po natin yung namnamin natin. The question is, what is your greatest and deepest fear? Ito yung sabi ng author na si Marianne Williamson. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Maganda to. Next slide. Hallelujah. Can we move to the next slide? Actually, basahin po natin. Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. God is telling you, we were born to make manifest the glory of God that is within us. And the last slide. It is not just in some of us, it's in everyone. And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. And as we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. When we overcome and be free to the bondage of fear, mga kapatid, hindi lang nito pinagpapala ang sarili mo. Kapag nakalaya ka sa tanikala ng kaaway, ng takot at pangamba, ang nasa paligid mo, maniniwala na yung Diyos mo talaga ay tunay. So when we liberate ourselves with fear, even others can be free with their own fears. Pag sinabi ng nakita nila, kung si brother, si sister na pagtagumpayan ito, kaya ko din. Sino bang meron siya na wala ako? Kasi meron siyang Kristo sa buhay niya. Pare-pares naman kami na walang trabaho. Pare-pares din naman kami nagkasakit. Pares din kami namumroblema. Bakit kinakaya niya? Kasi ang nakikita hindi yung sarili. Ang nakikita na ay si Jesus. My dear brothers and sisters, we cannot eliminate fear, but we can face it, knowing that God is on our side. And we know that we are in the winning side with Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. I hope and I pray meron po tayong nababaon sa atin pong panibagong linggo ng journey. We will call upon the name of the Lord. We'll keep our eyes unto Jesus. For we are for God, and His grace abounds in us. Let us worship the Lord in this place and let God move in our midst. Hallelujah. As we sing this song to the Lord. You call me out upon the waters to great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, with oceans deep.
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, you're free to move in our midst as we worship you. Your grace abounds. Sing it with all your heart. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail, where feet may fail, and fear surrounds me, you never fail. And you will start now. Rise. Sing, I am yours, and you are mine. Oh. Hallelujah. Spirit, lead us. Spirit, lead me when my borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Sing it. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Amen. In the presence of my Savior. Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Wherever you will call me. Take us deeper. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be stronger in the presence of the people of God. Spirit, Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. It's my faith. Presence of my Savior, I will call, and I will call upon your name, and I will keep my eyes to you, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, the soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are. So I will call upon the name of the Lord for the last time. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, we will stand, Lord. I am yours, and you are mine.
I know in my heart, I discern that some of us, Lord God, right now, is in the brink of giving up. May mga kapatid po kami na pagod na pagod na. We don't know what will be our next move, Lord, because this will be the last. Hindi namin alam yung pwedeng mangyari bukas. Hindi kami makamove forward, Lord, because some of us are hurt. Some of us, Lord God, are puzzled. Hindi po namin alam. Ligaw po kami, Diyos. Natatakot po kami magdesisyon because we don't know what will happen next. But, Lord, you said in your word, you shared your word to us kanina, Panginoon. Muli mong pinapaalala sa amin na hindi po dapat kami matakot dahil kasama namin ang Diyos. Hindi kami dapat mangamba dahil kasama ka namin, Panginoon. Sa pagharap, sa bawat pagsubok at unos ng buhay, kasama mo kami. Kasama ka namin, Panginoon. And Lord, this morning, we put our trust in you. Maaring nagawa na po namin yung aming best. Kaya po, O Diyos, starting today, we are giving up our rights at ikaw na po ang masunod sa buhay namin. Isa-isay po natin, buksan po natin ngayon yung ating mga labi. Anong kinakatakutan nyo? Are you fear that you're going to live alone? Your fear of aging, your fear of your sicknesses, your fear for the future of your family. There's a lot of uncertainty. You fear that you will lose your job, that you will not hit the grades that you want to serve your scholarship. Ano pong kalalagayan niyo? You are feared that hindi sasapat ang sahod ko, Lord, para mabuhay ang pamilya ko. Or you are a worker or a member, gusto mo maglingkod sa Diyos pero natatakot kang mag-step forward. Kasi ang dami mong kahinaan, you feel that you are inadequate. My dear brothers and sisters, let us rebuke that kind of spirit right now in our lives. Hindi ito makatutulong sa'yo. Rebuke it to the power of the Holy Spirit. I rebuke fear in my life. I rebuke anxiety in my life. I rebuke stresses in my life. I rebuke doubt, lies of the devil in my life. And Lord, put in my heart the Spirit of God that will empower me to overcome every fear. Mapagtagumpayan ang lahat ng takot at balakid na nilalagay ng kaaway. At naniniwala po ako, Panginoon, because your Spirit lives in us, we will testify your goodness, your faithfulness. That's why right now, we are receiving, we are receiving the answers to our prayers, our aspirations, our dreams. If you are praying for healing, you are praying for breakthrough, you are praying for freedom, bondage to sin, receive it right now in Jesus' mighty name. You are powerful more than what you think you are. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Magaling ka, malakas ka, mahusay ka, kasi si Jesus ang nasa iyo. You are not inadequate, you are special. You are original, you are authentic, and God loves you. You are not alone. God is here. Salamat, Panginoon. We bless you. Magpasalamat na po tayo sa Diyos right now. Come on, open your lips right now and thank the Lord for His goodness, His faithfulness in our lives as we are being freed by God to the bondage of fear in Jesus' mighty name. Salamat, Panginoon. We continue to honor you and we bless you in our lives, in our family, in our church, and in our beloved Philippines. Lord, we honor you, we bless you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and amen. Palapakan po natin ang Lord, and to God be the glory.